Ginagamit na rin ngayon sa Pilipinas ang skin grafting upang gamutin ang nasunog o napasong bahagi ng katawan. Alamin natin kung ano-ano ang mga first aid o pang-unang luna sa paso o burn upang maagapan ng impeksyon. Narito ang report ni Aiko Miguel. Simpleng paso man yan o nalapnos na balat. May tamang pang-unang lunas na dapat sundin at hindi lang basta home remedy ang dapat gawin. Tama bang lagyan ng ointment, cream o toothpaste ang napasong bahagi ng katawan? Sa ngayon, hindi naman na natin ina-advise yun, no? Yung mga naglalagay o kaya lalagyan ng gatas or ng cream or mayonnaise, di ba? Lalagyan nila o kaya ng mga toothpaste. Ang importante lang, matanggal yung init, na mapababa yung temperature. So tubig na malinis na lamang ang gamitin. Ayon sa Department of Health, kapag first o second degree burn lang ang paso, maaari itong malagyan ng pang-unang lunas upang maagapan ang impeksyon o paglalapan nito. Ayon sa UNTV Rescue, dapat tama ang paglalapat ng first aid. Ang unang gawin ay mailayo ang taong napaso sa source ng init at mapalamig ang bahagi ng katawang napaso. Pagka ang balat ay nalapnos, tatapat pa rin natin siya sa running water hanggang sa mawala yung init. Tapos, kukuha tayo o gagamit tayo ng sterile na gasa or kung wala tayo nito, pwede tayong gumamit ng malinis na tela. And then, medyo babasain natin ng konti yung tela at saka natin itatakip doon sa napaso na parte. Kapag walang makuhang malinis na tubig, maaaring gumamit ng hydrogel na direktang ilalagay sa paso. Maaari ding gumamit ng cling wrap bilang pantakip sa gasa na inilagay sa napaso upang maiwasan ang impeksyon. Dalhin agad sa ospital ang napaso upang matingnan ng doktor at malapatan ng karagdagang atensyong medikal. Payo naman ng DOH kapag third degree burn na ang paso, nangangailangan na ito ng medical procedure para matulungang mag-regenerate ang nalapnos na balat. Sa Pilipinas, gumagamit na ng skin grafting gaya ng amnion graft at autograft kung saan may balat na itinatapal sa nalapnos na bahagi ng katawan. Gumagamit tayo ng mga amnion graft, yung galing sa yung bahay bata, na yung pag pinanganak yung baby. So nilalagay yan para din tumulay din yung mga skin cells at saka ma-cover yung mga defect. Halimbawa, braso lang naman yung nasunog sa'yo, then maaaring kumuha ng balat sa hita mo. Tapos yun ang ipapatong doon sa kiblang part ng katawan mo na walang skin. So merong autograft. Samantala, ayon pa sa DOH, marami ng experimental materials na ginagamit ngayon sa iba't ibang bansa. Ngunit ilan pa lamang dito ang ginagamit sa Pilipinas. Hindi pa ginagamit sa bansa ang tilapia skin bilang pantapal sa nalapnos na balat gaya ng napaulat sa Brazil. Mayroon na ring nanofiber technology spray na mabilis magpahilom sa mga paso sa balat pero ayon sa DOH, wala pang ganito sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Papasok na naman po ang taginit at tiyak, mauuso na naman ang brownout. Ano-ano nga bang mga gamit ang bukod sa makakatipid ka ay iwas sunog pa? Narito ang ulat ni Mon Hokson. Kandila pa rin ba ang gamit mo kapag brownout? Abay mag-isip-isip ka dahil ayon sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa top 8 na dahilan ng sunog sa mga bahay ang kandila. Sa ngayon, marami nang pwedeng alternatibo sa kandila kapag brownout at mabibili ang mga ito sa murang halaga. Dito sa Divisoria, hindi ka mabibigo sa paghahanap ng anumang kakailanganin mo dahil halos lahat ay mabibili dito. At kabilang na dyan ang mga bumbilya at mga pailaw na safe gamitin tuwing brownout. Ang bumbilyang ito nagcha-charge habang ginagamit at automatikong iilaw kapag nawala ng kuryente. Mabibili lamang sa halagang 250 pesos. Ang solar-powered torch at flashlight hindi naman mangangailangan ng kuryente. Init lamang mula sa araw, mare-recharge na ito. Mabibili sa halagang 150 pesos. Ang sensor LED light pwedeng ikabit sa mga madidilim na daanan. Automatikong iilaw naman kapag dumidilim na. Ang rechargeable headlight, 150 pesos ang isa.
Pero ang mas malaki at mas maliwanag, nagkakahalaga naman ng 300 pesos. Ang fan blade, maliwanag at tipid gamitin, mabibili sa halagang 400 pesos. At ang iba't ibang klase ng LED at CFL na mga bumbilya, magsisimula sa 40 pesos hanggang 250 kada isa. Dito sa Divisoria, marami kang mabibiling produkto na pwede mong ipamalit sa kandila at sa gasera. Mas ligtas dahil hindi pagmumula ng sunog. Gaya nitong bumbilya na ito na automatic na umiilaw kapag brown out. At ito namang rechargeable lamp dahil solar powered, na-charge siya kapag naiinita ng araw. Ito yung solar panel at may ilaw siya. At meron ding flashlight. Dito sa Divisoria, maraming mga produktong pwede kang pagpilian at abot kaya pa ng ating mga budget. Kapag gusto naman makatipid sa kuryente, may payo naman ang Meralco sa mga consumer. Ilagay lamang sa tamang temperatura ang aircon. Sapat na ang 25 degrees upang huwag lamang mainitan at hindi ginawin. Huwag masyadong punuin ang refrigerator. Mas puno, mas puwersado ang motor, mas malaki ang gastos. Gumamit ng LED sa halip na bumbilya, makakatipid ka ng 600 pesos kada buwan. Pero nagbabala ang Meralco na huwag tangkilikin ang mga power saver. Sa halip na makatipid ay lalo pa nilang tataas ang inyong bill sa kuryente. Wala kaming nakita ng evidence of savings sa lahat po ng mga produktong nakita namin na tinatawag na energy saving device or power saver devices, no. So kumbaga parang magsasayang lang po tayo ng gastos dito. Medyo may kamahalan din siya, no. Basta mahigit 1,000 siya, no. 1,000 ang cost niya. Huwag rin magpapaloko sa mga nabibiling stickers na kung ididikit umano sa mga appliances ay makakatipid ka. Ngayong panahon ng tag-init, maging wais na consumer upang makatipid at makaiwas rin sa panganib na dala ng sunog. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Facebook boss Mark Zuckerberg has said he believes secure private messaging services will become more popular than open platforms. Beverly Saison reports. Facebook Incorporated Chief Executive Mark Zuckerberg on Wednesday said the company would encrypt conversations on more of its messaging services and make them compatible, the latest sign that the world's biggest social network sees its future in intimate online chats. Zuckerberg said in a post on his Facebook profile that within a few years, direct messaging would dwarf discussion on the traditional open platform of Facebook's news feed, where public posts can go viral across the world. He cautioned that details of the plan could change, however, as the company consults experts throughout 2019. The strategy could frustrate law enforcement surveillance efforts as well as lawmakers who have called on Facebook to better moderate user content. It also would limit the company's ability to generate revenue through targeted ads, but Zuckerberg said he could live with those trade-offs because users want better control of their data while still having easy access to their contacts. As for building privacy protective services. Lawmakers, users, and investors have expressed concerns over the last 2 years that Facebook is not doing enough to safeguard user data after a series of breaches and privacy bugs. But Zuckerberg wrote that we've repeatedly shown that we can evolve to build the services that people really want. Facebook is one of the biggest global players in private messaging with its WhatsApp, Messenger, and Instagram, each used by more than 1 billion people. Only WhatsApp fully secures message content from all outsiders, including Facebook itself. Police have raised concerns about introducing similar security to the other services because they would no longer be able to access online chat records to track religious extremists or other perpetrators. Regulators, meanwhile, have called for Facebook to increase moderation for user content, but more encryption would make it difficult to view and track problematic posts. Encrypted conversations also limit Facebook's ability to send targeted advertisements. Facebook may need to look for new ways to insert itself between businesses and consumers in order to generate revenue. Beverly Saison, UNTV News and Rescue, USA. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang lalaking minor de edad sa Bacolod City na pinalo ng baseball bat. Narito ang report ni Lalaine Moreno.
Nakahiga sa damuhan at iniinda ang pananakit ng katawan ng 16 anyos na lalaki ng datnan ng UNTV News and Rescue Team sa Golden Field Commercial Complex, Araneta Street, Bacolod City, alas 3 kaninang madaling araw. Nakilala itong si Vincent Villacuatro. Ayon sa mga otoridad, nahuling nagdanakaw umano ng manok si Villacuatro kaya hinabol ito ng may-ari at pinalo ng baseball bat. Nagtamo ang biktima ng gasgas sa mga braso at maliit na sugat at bukol sa kaliwang paa na agad nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Inirereklamo rin ito ang pananakit ng katawan. Matapos mabigyan ng first aid ang biktima ay inihatid na ito sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Naaresto ang inina ng drug pusher sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Maynila kahapon. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Ipinirisinta sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City kagabi ang isang lalaking umano'y tulak ng droga. Nahuli ng mga tauhan ng Special Enforcement Service ng PDEA ang drug suspect na si Adsmin Lanza Cadil alias Ramil Ramalan sa isinagawang buy-bust operation sa isang hotel sa Ermita, Maynila kahapon. So it took us about 2 weeks po na pagsusurveillance natin sa kanya, and then recently we were able to recruit an informant na kaya makipag-transact sa kanya. That's why po nagpursu po tong buy-bust operation na to. Nakumpiska kay Cadil ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na kalahating kilo, buy-bust money at cellphone na ginamit sa transaksyon. Ani Cadil, bagong salta lang siya sa Maynila mula sa Cotabato at hinahatid lang umano sa kanya ang kontrabando na kanya din namang dinidispatcha. Nang tanungin si Cadil kung bakit niya pinasok ang ganitong kalakaran, ito lang ang kanyang sagot. Kasi po wala po akong pinag-aralan po yung po totoo niya. Hindi po ako pwede makapasok sa mga ano po. Patuloy na nagsasagawa ng masusing investigasyon ng PDEA upang malaman kung anong posibleng malaking organisadong grupo ang kinabibilangan ng suspect. Maharap si Cadil sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Around 2,000 civilians fled the last enclave of Bagos near the Iraqi border following clashes between the US-backed Syrian Democratic Forces against Islamic State on Wednesday. Islamic State fighters holed up in Bagos have been giving up in large numbers this week after a ferocious assault on their enclave on Saturday and Sunday, but many remain inside, said the commander. The SDF militia has slowed its attack to allow thousands of civilians to leave Bagos, continuing an exodus that began when it announced it was launching a final battle for the last piece of Islamic State-controlled area last month. The fall of Bagos would mark the end of the rule of Islamic State's self-proclaimed caliphate over populated territory, although some fighters are still hiding out in remote desert or have gone underground to wage a guerrilla insurgency. Mexico's mighty Popocatépetl volcano erupted on Wednesday, sending a plume of gas and ash 1,200 meters into the sky, according to Mexico's Disaster Prevention Agency. Images showed the ash plume being discharged into the sky high above the snow-covered slopes of the mountain. The eruption occurred at 8:26 a.m. on Wednesday, according to Mexico's National Disaster Prevention Center. Servando de la Cruz, a researcher at Mexico's National Autonomous University, said the volcano's current activity, while spectacular, was within the limits of recent historical eruptions, and the volcano was being monitored by authorities for any heightened activity. Popocatépetl is 5,426 meters tall and is the second highest mountain in Mexico and the fifth highest in North America.